araw, maligayang pagbabalik, ito ang Araling Panlipunan. Mababakas sa kasaysayan ng mundo na bago pa ang panahon ng makabagong teknolohiya at kaalaman, ang mga individual ay namumuhay lamang batay sa kanilang pisikal na lipunan at kakayahan. Sa kalaunan ay unti-unting nagbago ang anyo ng pamumuhay dahil sa patuloy na pagpapalawak ng teknolohiya na kaalaman ng mga tao bunga sa iba't ibang institusyon sa lipunan. Napakadali na para sa mga individual na gumanap sa iba't ibang gawain kahit na magkakalayo. Ang mga tao ay napagbubuklod na ng makabagong teknolohiya at tila ang mundo ay unti-unti nang lumiliit. Sa unit na ito, ating tatalakayin ang kahulugan at kahalagahan ng globalisasyon, gayon din ng mga institusyong patuloy na nagpapalaganap nito. Ang kahulugan ng globalisasyon. May malawak na kahulugan ang globalisasyon. Ito ay isang proseso ng interaksyon at integrasyon ng mga tao, kumpanya at pamahalaan ng iba't ibang bansa o estado. Maaaring ito ay prosesong udyok ng pandaigdigang kalakalan at pamumuhunan sa tulong ng kaalamang panteknolohiya, at prosesong may epekto sa kapaligiran, sa kultura, sa sistemang politikal, sa pagsulong ng ekonomiya at kaunlaran, sa kagalingan ng mga tao sa mga pandaigdigang komunidad. Ilan sa mga palatandaan ng bagong mukha ng globalisasyon sa aspektong kaalaman. Maaaring ito ay may kinalaman sa internet, social media, cellphone, at digital learning materials. Sa aspektong tao, ito ay maaaring may kinalaman sa migration, mixed marriage, global culture, ethnic conflicts, at international students. Sa aspektong capital naman, ito ay maaaring may kinalaman sa multinational companies at stock market. Ayon kay Thomas Friedman, ang bagong mukha ng globalisasyon ay mas malaganap, mas mabilis, mas mura, at mas komplikado. Bagamat may iba't ibang interpretasyon ng konsepto ng globalisasyon, nagkakasundo ang mga dalubhasa na palalimin ang mga epekto nito sa bansa. Kasaysayan ng globalisasyon. Ang kasaysayan ng globalisasyon ay walang tiyak na pinagmulan. Iba-iba ang pananaw ng pinagmulan nito. Ating talakayin ang ilang pangyayari sa daigdig na nakaimpluwensya sa takbo ng globalisasyon ngayon. Pinagmulan ng globalisasyon ayon sa kasaysayan. Ayon kay Andre Ganderprank, nagsimula ang globalisasyon noon pang panahon ng mga unang sibilisasyon. Ayon sa mga historiador, ang globalisasyon ay nagsimula sa oras na naglakad palabas ng Aprika ang mga sinaunang tao. Ang patuloy na pag-usbong ng sibilisasyon, kasama na ang mga mekanismo ng pamumuhay, teknolohiya, kultura at sistema ng pamumuhay ay mga salik na nabuo dahil sa patuloy na paggawa ng mga tao. Kung ating iisipin, mauunawaan natin na ang pamumuhay ng ating natatamasa sa kasalukuyan ay produkto ng globalisasyon. Halimbawa na lamang, sa panahon ng Scientific Revolution, nadiskubre ng mga sayentipiko ang mga makabagong kaalaman na nakapagpaunlad sa kalidad ng pamumuhay ng mga tao. Sa kasalukuyan, pundasyon ng pag-aaral ng agham ang mga kontribusyon ni Galileo Galilei at René Descartes, mga sayentipiko noong panahong iyon. Sa makatuwid, ang proseso ng globalisasyon ay isang proseso na patuloy na nagaganap sa kasalukuyan. Pinagmulan ng globalisasyon ayon sa politika. Pinangangatawanan ng mga mananaliksik na ang ika-200 taon hanggang kasalukuyan ang mga dekada ng maigting na globalisasyon sa politika. Ayon kay Berger, sa panahong ito, malaki ang inilago ng daloy ng kapital, palitan ng pera at paglipat ng mga manggagawa. Dahil dito, nagkakaroon ng mga haka-haka na ang globalisasyon ang siyang tuluyang nagpapahina sa mga estado bilang pinakamahalagang unit politikal. Bukod rito, marami ring nag-akalang hindi na magiging malapit at matapat sa sariling bansa ang mga mamamayang nasanay na sa globalisasyon. Pinagmulan ng globalisasyon ayon sa sosyo-kultural.
Ayon kay Yang, ang globalisasyon ay daan sa pagbuo ng global interest o mga magkakatulad na interes ng mga individual ng mga bansa at ng mga ugnayan ng dalawa. Maaaring halimbawa ng global interest ay ang pagkakaroon ng mga karapatan. Bagamat maraming pagkakaiba, pare-parehong may idea ng karapatan ang mga individual, korporasyon, pamahalaan at grupo ng mga bansa. Pinagmula ng globalisasyon ayon sa ekonomiya. Isang mahalagang salik na nakaimpluwensya sa pag-usbong ng globalisasyon ay ang ekonomiya. Kung babalikan natin ang ating kasaysayan, malalaman natin na minsan nang nag-focus ang mga bansa sa pagpapaunlad ng kapangyarihan at kakayahang pang-ekonomiya nito. Sa Europa, nauso ang kaisipang merkantilismo na nag-udyok sa maraming bansa na pumasok sa panahon ng paggagalugad upang tuluyang palakihin ang kanya-kanyang imperyo. Sa kabilang banda, ang mga Asyanong bansa kagaya ng Pilipinas ay mayroon na ring kanya-kanyang sistema ng pakikipagkalakalan bago pa man ang panahon ng kolonyalismo. Nakikipagpalitan ng seda, pampalasa at iba pang produkto ang mga bansa tulad ng China, Hapon, Pilipinas at Cambodia sa isa't isa. Makikita na sa ganitong ugnayan, nagsisimula ng umusbong ang globalisasyon na may layuning ekonomikal. Sa pagdaan ng panahon, nagpatuloy pa rin ang ganitong gawain. Bunga ng makabagong teknolohiya at kaalaman, mas mabilis at mas mainam na ang sistemang pang-ekonomiya at sistemang pangkalakalan na ginamit ng kasalukuyan. Makikita ito sa mabilis na pagpalit ng mga produkto sa pagitan ng mga bansang magkakalayo. Sa ngayon, maaari nang bumili ng mga gamit mula sa ibang bansa gamit ang internet at inaasahang darating ito sa loob ng 2 hanggang 3 linggo. Ang mundo ay patuloy na lumiliit dahil mas nagiging madali para sa iba't ibang bansa na magpalitan ng mga produkto, teknolohiya, impormasyon at trabaho sa iba't ibang mga bansa at kultura dahil sa pagkakaroon ng globalisasyon sa mundo. Sa iyong palagay, paano naaapektuhan ng globalisasyon ang pamumuhay sa Pilipinas? At paano nagkaiba ang aspektong pampolitika at sosyo-kultural sa globalisasyon? Dito nagtatapos ang ating talakayan. Hanggang sa muli, maraming salamat sa pakikinig. Ako si Binibining Kulin para sa ClickGen.